Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol po sa impersonation scam na Kantar PH. Aalamin natin kung tumaob na ba ang scam na Kantar PH. Alam natin na isang impersonation scam ang Kantar PH dahil ang legit na Kantar ay naglabas na ng advisory para makaiwas ang tao sa scam na Kantar PH. At ito ang sabi nila sa advisory nila. We know that criminals are impersonating Kantar employees as a form of fraud. Protect yourself by looking out for common scams including fake job offers, requests for payment, fraudulent offices using Kantar's name or logo, or invitations to unauthorized events using Kantar's name. At ito pa nga ang sabi nila, Kantar will never ask for money, payment, or deposits from you for any reason. At itong impersonation scam na Kantar PH ay nanghihingi ng investment sa publiko. Ibig sabihin po, illegal talaga ang kanilang ginagawa dahil nanggagaya sila ng pangalan ng legit na company at wala naman silang legalities dahil isa silang impersonation scam at talagang pambubudo lang. Ngayon, napatunayan na talagang scam ang Kantar PH dahil wala ng payout. At syempre, kapag wala pong payout, ibig sabihin talagang taob na ang scam company. At syempre, katulad ng ibang mga scam companies bago tumakbo, ay sasabihin nila na magsiswitch lang daw sila from old to the new system. At meron lang daw 4 hours na withdrawal period noong April 24. So, from 10 a.m. hanggang 2 p.m. daw. At after submitting daw na application, the remittance will be made through the system at 2:30 p.m. daw ng April 24. At yun daw mga unwithdrawn funds ay ibibigay daw sa Bantay Bata 163, Cebu Children's Shelter at Roots of Health Foundation. Pero alam naman natin na niloloko lang nila ang mga investors nila dahil hindi naman talaga nila idodonate yon kundi itatakbo na. At para daw ma-withdraw mo yung pera mo ay kailangan mo daw mag-recharge. At alam naman natin na yan po ay exit scam ng mga scam companies para mas malaki pa yung maitakbo nila. Sasabihin nila na para daw makuha mo o mabawi mo yung ininvest mo sa kanila, kailangan mo daw magbayad. At syempre, kapag nagbayad ka, mas malaki lang yung mawawala sa iyo dahil hindi naman nila ibabalik yung pera mo. Kaya wag na po kayo magre-recharge dahil yung Kantar PH po ay isa pong impersonation scam at investment scam. Naglabas na rin po ng opisyal na pahayag noong April 24, 2025 ang ABS-CBN Foundation Bantay Bata 163. At ito ang sabi nila, ang ABS-CBN Foundation Bantay Bata 163 ay walang ugnayan sa anumang paraan sa Kantar Group o Kantar Market Research Limited sa ilalim ng online group na kantarph.com. Kamakailan nakatanggap kami ng impormasyon na sinasabi umano ng grupo na ang mga hindi nagamit o hindi na-withdraw na pondo mula sa kanilang operasyon ay ibibigay sa Bantay Bata 163 at iba pang charitable institutions. Walang legal partnership ang aming organisasyon sa grupong ito. Wala rin kaming natatanggap na anumang donasyon mula sa Kantar Group. At syempre alam naman natin na talaga namang hindi idodonate ng Kantar Group o ng Kantar PH yang pera na yan, kundi itatakbo nila. Dahil bakit nila idodonate? Ba't hindi nila hintayin na ma-withdraw ng mga investors yung pera nila na pinaghirapan nila? Dahil wala naman talaga silang balak na ibalik do sa mga investors yung pera nila. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga scam companies. At syempre, mga scam companies na yan, gagamit talaga yan ng pangalan ng ibang mga kumpanya. Katulad nga ng Kantar, ginamit lang ng Kantar PH at pati yung mga
kumpanya tulad ng ABS-CBN Foundation, Bantay Bata 163. Dahil hindi naman talaga nagdo-donate yung mga scam companies, kundi ginagamit lang yung mga pangalan ng mga kumpanya para akalain nyo na talaga legit at tumutulong sila. Para mas maengganyo kayo na magdagdag na investments dahil akala nyo malaki talaga ang kita nila, at dahil nga malaki ang kita nila, tumutulong sila sa iba at kaya nila magbigay ng payout. Pero ang hindi nyo alam na ang tanging source of income nila ay yung pay-in ng mga investors. At syempre, yan po ay Ponzi schemes. Kapag ang investment o ang payout ay galing lang sa investment ng mga bagong miyembro, ibig sabihin tataob po talaga yan sa huli dahil wala naman silang ibang source of income bukod sa pay-in ng mga investors. Kaya kapag konti na lang ang mga nag-i-invest o kapag malaki yung kailangan nila ibigay na payout, sigurado pong tatakbo yan. At ngayon po ay talagang taob na ang Kantar PH scam. Mga kababayan, kailangan maging maingat po sa mga nakikita nyo mga investments, lalo na dyan sa mga investments na pinopromote sa social media tulad ng Facebook at Telegram. Dahil karamihan po na mga pinopromote dyan ay mga scam. At mag-iingat kayo doon sa mga nang-iinganyo sa inyo doon sa mga upline, dahil kaya nila kayo iniinganyo na sumali sa mga scam companies ay dahil meron silang makukuhang DRB o direct referral bonus. Kaya mga kababayan, dapat po bago kayo sumali sa kahit na anong investment, dapat po i-check po ninyo. Kailangan imbestigahan ninyo kung talaga bang kompleto sila sa legalities, at dapat meron silang secondary license bago sila manghingi o magsolicit ng investment sa publiko, at pwede nyo pong i-verify yan sa Securities and Exchange Commission. At mga kababayan, mag-iingat din po kayo sa mga nagkalat na mga impersonation scam o yung mga scam companies na ginagamit yung pangalan ng mga legit o ng mga sikat na kumpanya para sila makapanloko, katulad ng Kantar PH impersonation scam. Kaya mga kababayan, kailangan magdoble ingat dahil marami ang mga lumalabas na mga scam companies. At yung mga scam companies na yan ay tatakbuhan kayo kapag naabot na nila yung quota nila, at syempre gagawa na naman ng bagong scam company. Kaya umiwas na po kayo. Mari sa umpisa ay makatanggap kayo ng payout, pero sigurado po sa uli ay tatakbuhan po kayo niyan. Kaya mga kababayan, umiwas kayo sa mga too good to be true na mga investment schemes. At dapat lagi po kayo mag-iimbestiga. Huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga nag-o-offer sa inyo ng investment. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.